Grabe, first time ko to, hindi ko akalain. Akala ko talaga hindi na kami makakapanood ng fireworks. Paano lahat kasi ng daan na malapit sa Eiffel Tower, sinarado. Tapos naging limited na nga din yung biyahe, halos wala na nga din kami masakyan. Late na rin kasi kami nakaalis dahil sa daming agenda sa buong araw na to. Bonjour, it's Kimi. Nasa plano na talaga naming pumunta ng Eiffel Tower para makapanood ng fireworks nung araw na to. Ang problema lang, hindi kami agad nakaalis sa dami ng naging ganap. May work pa kasi kami nung araw na to, then after work, nagkaroon pa kami ng French class. Then after French class, saka lang kami nakapagbiyahe. Mag-train sana kami, kaso nasaraduhan na kami ng route pa Eiffel Tower. Kaya ending, nagbus na lang kami. Kaso pagsakay naman namin ng bus, naging limited naman yung direction. Dapat ang naging baba namin ay bandang Trocadero. Kaso naging Lamwet lang kasi nga marami ng harang doon. Kaso wala pa nga kami sa Lamwet, bigla na nga kami pinababa ng driver. Paano, nakita niya kasi na traffic na. Instead na ituloy niya yung biyahe kahit na traffic, binaba niya na lang kami. Wala naman kaming no choice kaya bumaba na lang din kami. At naglakad, siguro sa paglalakad namin, aabutin kami ng 25 to 30 minutes. Medyo malayo nga din pero okay lang. Mahalaga makapanood kami ng fireworks sa mismong Eiffel Tower kasi first time namin to. And habang naglalakad, may nakita nga kaming front tree. Naalala namin na baka mauhaw o magutom kami habang naghihintay na magsimula. Kaya bumili na nga lang din kami ng drinks, ng bread at ng kutkutin. Hindi na nga din kami nagtagal dahil baka mas lalo kaming mahirapan. After naming mamili, nagpatuloy nga kami sa paglalakad. At pagdating nga namin, puro harang na nga pa Eiffel Tower. Ito sana yung way papuntang harap ng Eiffel Tower. Kaso bukod sa harang, marami nga rin mga pulis ang nakabantay. Kaya wala ka talagang way para makalusot dyan. Unless dyan ka nakatira o dyan ka nagtatrabaho. Kailangan mo nga lang magpakita ng ID o invitation kasi hindi ka basta-basta makakalusot. Sinubukan na nga lang din namin magtanong sa pulis na nakabantay dyan. Kaso ang lalayo ng mga ruta na nabanggit nila, kailangan daw namin sumakay ng metro, pa line 8, etc. etc. Kaso sa lugar nga lang kung saan na kami nakatayo, mahihirapan nga lang kami maghanap ng metro. Kasi medyo malayo rin. Kaya ang ginawa na lang namin, since marami kami nakikitang naglalakad pauwi na to, sinundan na lang namin sila. Pero medyo mahaba nga rin ang naging lakarin. May nakita nga rin kaming gate na bukas, akala namin nakalusot na kami. Kaso pagdating namin, hindi pa rin pala. Kaya bumalik na nga lang ulit kami at sinundan yung maraming taong naglalakad pauwi na to. Parating sarado pero dito sa pupuntahan namin, bukas naman. At pagbaba nga namin, grabe, sobrang daming tao. Quarter 10 PM na nga niyan, pero ang liwanag pa din. At ang dami nang nakaabang. Siguro yung ilan dito, maaga pa nga lang ay mga nakaabang na. Hindi ko kakayanin yun sa tindi ba naman ng init ngayon. Pero sa totoo lang, kung gusto mo na magandang view o sa harap ng Eiffel Tower, kailangan mo talagang agahan. Kasi katulad namin, nasa gilid lang kami. Wala kami mismo sa harap ng Eiffel Tower. Pero okay lang kasi maganda pa rin naman yung view namin. Tabi pa namin ang Seine River. Pero para sa front view ng Eiffel Tower, ang best time talaga ay 4 PM to 5 PM. Yan talaga ang pinakamagandang pwesto sa harap. Pero 5:30 to 6:30 PM, narami na ang tao. Pero 7 PM onwards naman, katulad namin, mahirap na makahanap ng magandang spot dahil libu-libong mga tao ang napunta. At kung matatanong nyo, saan ba ang pinakamagandang spot? Nang una na nga dyan, Trocadero. Dito kasi maganda ang elevated view. Kaso kadalasan, mas maaga nga lang itong sinasara o nilalagyan ng security restrictions. Sumunod naman ang Champ de Mars. Ito naman yung malaking park sa harap ng Eiffel Tower at pinakasikat na viewing area. At ang sumunod naman ay ang Quai Branly at ilang bahagi ng Seine River, katulad na nga itong pinagpwestuhan namin. Napaisip nga rin ako bakit July 13 isinagawa ang fireworks dito sa Eiffel Tower. Kasi ang Bastille Day ay July 14 talaga. Pero ang malaking fireworks sa Eiffel Tower ay ginanap sa gabi ng July 13 dahil pala sa pagsalubong ng July 14. Parang countdown nito sa National Day ng France. Kasi sa July 14 ng umaga, may malaking military parade sa Champs-Élysées at iba pang official ceremony. Kaya mas ideal na gawin yung fireworks ng gabi ng July 13 bago ang mismong araw ng pagdiriwang. Kaya itong pa-fireworks nila ay hindi lang ordinaryong firework. Kasi hindi lang ito tungkol sa paputok, kundi tungkol ito sa kasaysayan, kalayaan, at isang buong bansang sabay-sabay nagdiriwang. Kaya kung balak niyong pumunta sa Paris tuwing July, panoorin niyo ito hanggang dulo dahil may mga tips din akong mababanggit. Maraming mga tourist dito na mula pa sa iba't ibang bansa at kahit sobrang daming tao, ramdam mo na sobrang excited ang lahat. By the way, isa nga ito sa pinaka-special kong experience dito sa France. Isa kasi ito sa mga moments na masasabi mo minsan lang itong mangyari sa buhay. Pero kung gusto niyo itong maranasan balang araw, may importante akong tip. Kung gusto niyo na magandang pwesto sa harap ng Eiffel Tower, huwag kayong pupunta ng gabi na. Mas maganda kung nandyan na kayo bandang alas 4 o hanggang alas 5 ng hapon. Oo, sobrang aga. Pero mabilis mapuno ang Champ de Mars dahil milyon ang bumibisita sa Paris tuwing Bastille Day. By the way, nawala na nga lahat ng ilaw sa Eiffel Tower. Senyales na magsisimula na. Time check, 11:16 nga nang nagsimula ang sparkle at 11:20 naman nagsimula ang drone at fireworks. Napag-alaman ko nga din kung bakit ito ang pinakamahalagang national celebration ng France at kung bakit nila ito pinagdiriwang. Kasi noong July 14, year 1789, sinalakay ng mga tao ang Bastille Prison. Hindi nga lang din ito simpleng bilangguan. Isa kasi itong simbolo ng kapangyarihan ng hari noong panahon na yun. At ang pangyayaring yun ang naging simula ng French Revolution.
revolution. At mula noon, naging simbolo ito ng kalayaan, pagkapantay-pantay at pagkakapatiran. At hanggang ngayon, yun pa rin yung mga values na ipinagmamalaki ng France. Kaya hindi lang basta fireworks ang pinapanood ng mga tao dito. Para na rin kasi itong pag-alaala sa kasaysayan ng bansa. Habang nagsisimula nga ang fireworks, ibang klase talaga sa pakiramdam. Kasi first time ko to at hindi ko talaga ma-imagine na ma-witness ko to sa personal. At sa bawat ilaw na sumasabog sa likod ng Eiffel Tower, maririnig mo ang sabay-sabay na wow ng napakaraming tao. Kahit na magkakaiba kayo ng nationality at language, iisa lang reaction ng lahat. At isa nga ito sa mga experiences na mahirap ipaliwanag hanggat hindi mo pa nararanasan. At doon ko talaga na-realize na napakaswerte ko kasi kahit galing akong Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ito sa personal. Isa nga ito sa mga memories na siguradong hindi ko makakalimutan. Hindi namin makakalimutan. Kaya kung balak nyo bumisita sa Paris tuwing July, idagdag nyo talaga ang Bastille Day sa bucket list nyo. Hindi lang dahil sa fireworks, kundi dahil mararamdaman nyo kung gaano kahalaga ang araw na to para sa mga French people. Makikita nyo ang kultura, kasaysayan, at saya ng buong lungsod sa iisang gabi. At kahit pagod sa isang mahabang lakaran at medyo matagal na paghihintay, masasabi kong sulit na sulit ang experience na to. At ang pinakamasaya dahil hindi lang ako nag-iisa kundi kasama ko ang partner ko. By the way, na-amaze nga ako sa train na to. Kasi akala ko kasama siya sa props. Huminto ba naman kasi sa gitna yung isa. Tapos ang galing pa kasi sabay pa silang naghiwalay. Ako pa ngayon nag-aalala sa kanila kasi feeling ko maapektuhan sila nung paputok. Pero hindi naman pala kasi malayo yung distance niya sa Eiffel Tower. Hindi nga din nagtagal ng sobra itong pa-fireworks nila kasi inabot lang ito ng halos 30 minutes. Medyo nabitin nga ako kasi nung natapos siya, akala ko mayroon pang kasunod. Ito na kasi ang pinaka-final na paputok. Akala ko kasi hindi pa. Kaya pala sobrang dami na. Akala ko nga may kasunod pa yan pero yan na pala yung ending. Mabuti na lang talaga, saktuhan lang ang dating namin. Kasi mahirap din maging sobrang aga. Tapos maghihintay ng ilang oras. Kami naman kasi kontento na sa spot namin. Pero kung ikaw na gusto mismo sa tapat ng Eiffel Tower, better na agahan mo next time around 4 p.m. to 5 p.m. Tapos doon ka na maghihintay hanggang 12 p.m. Umalis na nga rin kami kaagad kasi for sure crowded. At dahil madaling araw na niya, wala na nga kami masakyan kaya naglakad na nga lang din kami. Halos 30 minutes nga rin kaming naglakad papunta sa tinitirahan namin. Mabuti na lang talaga nasa inside kami ng Paris. Paglabas nga namin, grabe nagulat ako sa sobrang daming kalat. Sa bagay, expect ko na yon dahil nga sa sobrang daming tao. Habang naglalakad nga kami, ito yung hindi ko ina-expect kasi biglang umulan. Nung umpisa, unti nga lang ang bumabagsak hanggang unti-unti bigla na siyang lumalakas. Wala pa man din kami dalang payong pero tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalakad kasi gustong-gusto na rin namin makauwi. Hanggang sa biglang lumakas ng husto at sumilong na nga rin kami. Ito nga yung mas nagpatagal sa amin yung pagsilong. Pero okay lang kaysa naman magkasakit. Mabuti na lang din may dala kami pwedeng ilagay sa ulo. At habang sumisilong-silong nga din kami, may nakita nga kaming kariton. Yun na nga lang ginawa naming payong. Nakakatawa lang kasi nababasa rin yung kariton kaya nasisira din siya. Ito nga din kasabay namin, meron ding Pizza Hut na box na ginagamit pang sangga sa ulan. By the way, sobrang happy lang kasi na-experience namin yung mga bagay na to dito sa France. Nang magkasama kami habang ina-experience yung mga bagay na to. Kapag may minamanifest talaga kayo sa buhay at sabay kayong kumikilos, mangyayari talaga. Kaya i-manifest nyo na yan at i-workout at soon makakarating din kayo dito. At ma-experience nyo rin yung mga bagay na to. So yun lang, see you sa next vlog natin. Salamat sa panonood ha. Au revoir. Bisous.